dadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Alright, Nocturnes, dahil ari ulit ang nabunot sa ruleta, pag-usapan natin dito sa kung saan wala masyado makakarinig sa atin. Okay, at ang tanong na ating sasagutin ay semen retention na ba? Okay, una sa lahat, ano ba ang semen retention? Pag sinabi natin semen retention, hindi ka mag-ejaculate o magre-release ng sperm. Yun lang naman yung definition nun. Kahit i-search mo pa yung i-google mo, yun yung lalabas. Not ejaculating, whether let's say during sexual intercourse, or if you do it, masturbation. Yun. Wala nakakarinig sa akin, maliban lang sa iyo. At saka kung naka-earphones ka, mas lalo na. Tayong dalawa lang nagkakarinigan dito. Pero kung may kasama ka dyan na curious, baka siguro gusto mong hinaan yung volume, o pretend that you're listening to one of my lecture videos on English. So going back, kailan ka ba dapat mag-semen retention? Okay, kung i-research mo na maigi, may yung semen retention, ancient practice yan. Ancient practice yan ng mga, yung Hindu, ng mga Taoist. Kaya nagsisemen retention yung iba kasi naniniwala sila, yun yung way para ma-boost ang kanilang mental and physical energy. Bakit? Paano nakaka-boost ng energy yung semen retention? Una sa lahat, ang semen ay tinuturing na vital fluid sa katawan. Ito yung ating source of energy. And according to one content creator na napakinggan ko, sabi niya, ang isang patak daw ng semen ay katumbas na ng 4 na patak daw ng dugo. Not sure kung tama yung pagkakarinig ko, pero pwede nyo i-research para ma-confirm. Anyway, so going back, kaya naisip nila na simulan yung ganitong practice. At sa panahon ngayon, ang semen retention ay ginagawa ng mga nais magkaroon ng transformation sa kanilang mga buhay. Yung mga, let's say, naghahanap ng higher levels of confidence, energy, motivation, ginagawa yung semen retention. Talagang kapag sexually active yung individual or nagma-masturbate everyday, tigil lahat yun for a certain period of time na kaya niya. Okay, so handa ka na ba mag-semen retention? Kung pinapanood mo ito at ikaw ay sexually active, kailangan mag-ingat ka kasi number one, if ang isang downside ng semen retention, although may katotohanan, alright, based on my experience, may katotohanan yung sinasabi nila na claims na if you don't ejaculate for, so let's say for 2 weeks or 1 month, talagang may mataas yung energy mo, hindi ka napapagod, ganon. Pero ang disadvantage niyan, kapag nag-relapse ka, pag hindi mo na matiis, kalikutin ng iyong magigilty ka na nag-ejaculate ka, which is harmful sa mental health. Yun naman yung kalaban mo dyan. So, if you're sexually active, regular ka nagmamasturbate, take it slow. Siguro 2 weeks lang na semen retention, every after 2 weeks ka lang magmamasturbate. Pero kapag pinapanood mo ito, tapos hindi ka naman talaga nagmamasturbate o nakikipagdalik sa ibang tao, hindi ka nag-ejaculate, maliban na lang kung let's say natutulog ka, nagkaroon ka ng wet dreams, tapos nagkaroon ka ng excess na seminal fluid sa katawan, kaya nag-ejaculate ka uncontrollably, involuntarily, okay lang yun. Hindi yung bawas sa energy level mo. Nagustuhan nyo ba yung mga sagot ko sa tanong, semen retention na ba? So i-comment nyo lang sa baba kung nagustuhan nyo, kung may mga tanong kayo tungkol sa semen retention, tatry ko sagutin based on my current knowledge. Tapos, kung nagustuhan nyo yung video na ito, i-like nyo lang and i-share nyo sa mga tao na naghahanap ng enlightenment sa mga ganitong subject. So, ayan. Until the next episode, continue panatilihin ng inyong tikas.